Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 11, 2025. Yung minomonitor nga po natin na si Typhoon Uwan ay ito nga po ay nakalabas na sa ating landmass at tinataglay nga po nito yung lakas na 150 kilometers per hour malapit po sa gitna at may pagbugso pa yan na up to 230 km per hours. At ang bilis po nito ay nasa 25 kilometers per hour. At yung pinakasentro po niya namataan 74 kilometers west of Bacnotan, La Union. At patuloy pa rin po namang bahagyang malakas itong si Typhoon Uwan at dahil po ito ay nasa category 4 pa rin po, category 2 ng European Center. Asahan pa rin po natin makakaranas ng masungit na panahon ng western section ng ating bansa, including Metro Manila. At may mga nakataas pa rin tayong mga storm wind signal na itinaas ng Bagong Pag-asa DOST. Tuluyan nga po itong lalayo ng ating landmass pero magre-recur po ito patungo nga po sa coastal water naman ng Taiwan at doon po ito posibleng maging isang low pressure area na lamang. Ito po yung mga storm wind signal na inilabas ng Bagong Pag-asa DOST kanina nga po ng alas 5. Storm wind signal number 4 po sa Pangasinan, sa may Benguet, La Union, Ifugao, Mountain Province at natitirang bahagi ng Ilocos Sur and ng Abra. At yung natitirang bahagi pa ng Kalinga at ito pong parte ng Nueva Vizcaya ay signal number 4 pa rin po. Pero signal number 3 ang northern portion ng Ilocos Sur, southern portion ng Ilocos Norte, Abra at southern portion ng Cagayan at ng Apayao. And dito po sa may western section ng Isabela, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga. Signal number 2 pa rin naman po sa parte ng Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Bataan, Laguna, Batangas, Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Oriental Mindoro and Occidental Mindoro. At signal number 1 naman sa may parte ng northern portion ng Palawan, sa may parte din po ng Romblon, signal number 1 din po yung southern portion ng Oriental and Occidental Mindoro, Capiz, Aklan, Antique, and Iloilo, signal number 1, and yung natitirang bahagi ng Northern Samar, Masbate, Ticao Island, Sorsogon, Albay, at Catanduanes. Kung mapapansin nga natin, masyado talaga malakas si Bagyong Uwan na kung makikita natin sa ating mga videos na ipinalabas sa mga balita halos maraming nasira sa may parte ng Catanduanes, ganoon din po dito sa may parte ng Bicol region at yung pagpasok nga po niya rito sa may parte ng Aurora ay marami nga po itong napinsala. Sa forecast track naman na inilabas ng European Center, ito nga po ay andito na sa coastal water ng western section ng La Union at ito po ay posibleng lalayunan ng ating bansa. At kung mapapansin naman natin yung kanyang rain band at yung kanyang diametro ay abot pa rin po yan hanggang dito yan sa parte ng Mindoro provinces. Kaya mag-iingat pa rin po tayo dahil may mga pabugso-bugso pa rin po tayo ng mga pag-ulan at malalakas na hangin na paminsan-minsan na talagang possible umabot hanggang sa 90 kilometers per hour pataas. Mag-ingat nga po tayo at sa ngayon nga po wala pa naman po tayong posibleng panibagong sama ng panahon na minomonitor sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast by November 11, patuloy nang lalayo ng ating kalupaan itong si Bagyong Uwan
By November 12, ito po ay papunta na sa coastal water na ng Taiwan. At pagdating naman po ng November 13, ito po ay hihina na ng tuluyan. At pagdating naman po ng November 14, patuloy na nga pong bubugso itong northeast monsoon o yung amihan. And then by November 15, patuloy na nga po lalakas yung amihan at ito nga po yung easterlies. Yung pagsasalubong ng dalawang weather system, magkakaroon naman tayo ng shear line na isa pa po sa magiging pinaka-main factor na magkakaulan dahil nga po sa banggaan ng amihan at ng easterlies. Pagdating naman po ng November 16, dito po bahagyang hihina yung northeast monsoon at patuloy na lalakas naman itong easterlies. Kung mapapansin natin, hindi pa nagiging stable yung pagbugso ng ating northeast monsoon. Ito po yung humihina at lumalakas. Pagdating po ng November 17 hanggang 18, patuloy nga pong nakaka-apekto sa ating bansa yung northeast monsoon at posibleng mas bumugso na nga ito na mas malakas at aabot na po yan hanggang sa parte ng Central Luzon. Pagdating naman po ng November 19, patuloy pong lalakas yung ating northeast monsoon at yung shear line bababa po yan hanggang parte ng Central Luzon at yung easterlies naman apektado ang Bicol region, Visayas at Mindanao. By November 20, ganun pa rin po yung ating magiging senaryo at by November 21 and 22, easterlies and amihan ang makaka-apekto sa ating bansa at pagdating po ng November 23, patuloy nga pong lalakas itong ating northeast monsoon. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na lahat po yan ay magbago dahil nga malayo pa at mahaba yung range ng ating advanced weather forecast. Pero sa ngayon, wala naman tayo nakikitang sama ng panahon na posibleng makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.